na ngayon ho isa sa kinatatakutan po. Isa po sa kinatatakutan, mga kababayan, kasi nga 'di ba si Jill Bungalon isa sa nawala, hindi manalo. O ito po. All Johnson. Isa ho si Senadora Leila de Lima ang ikinatatakot o kinakabahan sila dahil nga po mas lumakas yung prosecution panel po. Pakinggan niyo po. Sa impeachment trial na ipuput pa on the table for voting or votation. Mukhang yan na po yung nangyayari. Di po ba? Mukhang yan na ho yung nangyayari, mga kababayan. So, nandyan pa rin yung agam-agam ko, nandyan pa rin yung apprehension ko na kung tutuloy talaga yung impeachment trial. Kailangan po matuloy. Lalo na bayang Pilipinas ho ang nagtatanong. Di po ba? Ito, majority talaga ng Pilipino nagtatanong dahil po pera ng Pilipino. Pinagpawisan ng bawat isang Pilipino yung hinahanap na pera ho, mga kababayan. Yung iba, walang pakialam. Di po ba? Yung iba, walang pakialam. Pero karamihan ho, mga bossing, sawa na kaming kaltasan ng ganito kalaki. Tapos yung pera lang pala namin kinakaltas sa amin, kinsenas katapusan, hindi ayaw nila ipaliwanag. Tapos etong mga senador na to, kinampihan pa. Ayaw nilang i-hearing para maliwanagan ng taong bayan. Ganun po iisipin ng bawat Pilipino niya. Pinaviolate po ni Escudero yung konstitusyon sa pag-delay po and not proceeding with the impeachment trial forthwith. Tingin niyo po, nag-violate siya? Yes, that's always been my position. That is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Forthwith is forthwith. Umpisahan sa lalo o sa pinaka-madaling panahon. Ibig sabihin po, pag hindi po nasunod yan, wala na po sa Constitution yan. Binabiolate na po ang Constitution yan. Siguro pinalitan na po ng Cheese Constitution. Kasi si Cheese pwedeng mag-postpone. Sabi ni Marijo, baka ibig sabihin ni BP na once ma-impeach siya, damay-damay pati mga senador na nakikinabang sa confidential fund. Pwede din, no? Tsaka ilang beses na yan nadi-delay, ilang beses na yan na-postpone. Hindi pwedeng nagtuturuan yung House of Representatives and the Senate. Kasi I think meron din sinabi si Senate President about that, na in the first place daw, late din yung pag-transmit. Correct me if I'm wrong. So nagtuturuan na sila ngayon. But what is clear is nandun sa... Yan ho yung nakita natin, yung kaninang diniscuss natin. Kay Tolentino at kay Cheese. Constitution. Para sa akin, yung impeachment trial at this stage, the convening of the impeachment court and also proceeding with the impeachment trial is not optional. Yep. Andiyan na yan Di ba? Pinaghirapan ng Kongreso, pinagilap lahat ng ebidensya, may mga tumatayong testigo, at napatunayan naman po na hindi nila kayang ipaliwanag. Ano pa? Nag-idol ko si Boss Mark Ramos, tatak yan ng isang SP ng Senado, lumalabag na yan sa Constitution. Di po ba, mga kababayan? Kumpleto na rekado, no? Nandyan na lahat. Hindi kaya na idepensa. Kaya umabot sa impeachment po. O ngayon, idepensa nila ang kanilang sarili. Wala silang maidepensa. Kaya ang ginagawa postpone hanggang sa wala nang gana yung taong bayan. Matanggap na lang ng taong bayan. Kapag tinanggap natin yan, mga bossing, susunod, ganyan na lang din ho yan. At ganyan na lang din ho yan. At ganyan na lang din ho yan. Lugmok ang bansang Pilipinas. Magiging paulit-ulit na lang ho no? Magiging paulit-ulit na lang po, mga bossing. Kung
pwede naman po dalhin po sa Korte Suprema at doon question it po sa Supreme Court. Kasi as much as possible, naniniwala ako na kapag pagdating sa impeachment, hindi na dapat dinadala sa Supreme Court. Yung kailangan very sparing na lang. Yung hindi ko sinasabi totally, wala nang power in Supreme Court to intervene in any manner, whether it's the defense that would bring an issue to the Supreme Court, o kaya yung prosecution panel, o kaya yung Senado ang aakyat sa Supreme Court. I'm not saying na totally hindi na sila pwede. Pero depende sa issue na idadala sa Supreme Court. So, dito sa usapin na to, lalo na pag i-ano na yan, sasabihin na yan, Tsaka bakit sila natatakot ihinto nga? Di po ba? Ang sinasabi nila, malakas ang depensa nila. Hindi ba sila naniniwala o nagtitiwala doon sa depensa nila? Para gawan nila ng kung ano-anong alibay o dahilan para mapuspon. next Congress, sa 20th Congress, hindi na kami pwede. Nagagalit po yung kapatid natin na si Chris Ulo. O, artista na po yan, mga kababayan. Panoorin nyo po yung ano ba ano ba yun? Kasi hindi naman ako palanood nun. Pero nakita ko, nasa TV na ho yung kapatid natin na si Chris Ulo. Sabi, ayop ka, Chis, iwan ka na sana ni Hart at bumalik na kay Jericho Rosales. Kaya suportahan nyo po yung channel ng kapatid natin na si Chris Ulo, mga kababayan. O, magaling pong mag-reaction, magaling pong mag-komento. Tsaka talagang medyo dikdikan ho ang komentaryo dyan, mga bossing, ha? O, ayan po yung channel niya, Chris Ulo. Kasi bago na kami. Kailangan back to square one. Siyempre, hindi yan gusto ng prosecution panel. So, baka nga dalhin sa Supreme Court. Kung Bakit? O kung sige, bago sila, mga kababayan. Uumpisahan lang naman nila lahat yan eh. Di po ba? Pagka nag-umpisa yung hearing, doon nila maririnig, doon nila makikita, at doon nila makakausap lahat ng prosecution panel. Bakit kailangan back to square one? Gagawin ulit lahat yun. Diba? Talagang yung pag-delay ho, ginagawa na lang ng paraan, mga bossing. Ayan, Batang Quiapo, sabi ni Shiro Kansaki. Bata na ni Coco Martin yan. Mabigat na po yung kaibigan natin na si Chris Ulo, mga kababayan. Susunod po, nako, kung ano na naman i-interview. Chismoso po yan doon sa Batang Quiapo. Alisin ko na ho ito. Ang ipapakita ko sa inyong sunod, mga bossing, eto na. Yung Chis Escudero at para ho sa akin, lampaso si Chis Escudero dito kay Coco Pimentel.